Ngayon, magandang buhay, magandang araw sa inyo mga idol. Michael Official nga po pala. So yon, bago ang lahat, mag-follow and subscribe muna po tayo sa aking YouTube channel. And don't forget to uh, share my videos about sa mga deliveries. So yon. So ngayong araw po, pag-usapan natin mga idol yung about sa mga delivery. Mapa Lazada yan, Shopee, TikTok, ah, Flash, Ninja Van, YTO, etc. Lahat ng klase ng uh, delivery apps or mga nagdi-delivery. So yan. Uh, about sa delivery, so yon, pag-usapan natin yung about sa first miles. So yon. Mga idol yung natawag na first miles, yung sila yung mga pumipick up ng mga parcel sa mga uh, seller. So yon, iba-iba yan, may mga naka-truck, may mga basta di kotse, meron minsan mga kolong-kolong, tricycle, sila yung mga pumipick up ng mga first miles. Ayan. Tapos after second miles, meron namang after ng first miles, yung pinikap namin, yung pinikap ng first miles sa seller, dadalhin naman yun sa mga inbound hub. So maraming mga designated area dyan na pagdadala niyan, may mga iba-ibang pinpoint yan o kung saan mang inbound so, hub yan. Pagdating naman doon, yung inbound naman, dadalhin naman nila sa outbound hub. Doon. Doon naman, uh, tapos ng outbound, meron silang hini-hard na mga rider na mag-distribute ng mga parcel o ng mga inyong mga order sa mga dineliver nyo sa mga apps, mga application na delivery, etc. So yun, yung parcel na hawak-hawak ng mga nagdi-deliver, which is last mile, sila yung mga nagdi-deliver na po sa inyo. Kami na yung mga nagdi-deliver sa inyo mga idol. Pagdating doon, kinuha namin sa hub, kung ano yung makikita naming parcel, ayun na po yung i-deliver sa inyo. O kung nakita namin yung item na to, kung ayos pa yung packaging niya o hindi na, ayun na po yung nakita namin. So yon, ang pinagdaanan niya is first mile, second mile, saka yung first mile, inbound, outbound. So tatlo ang pinagdaanan niyang hub. Sabi niyo uh, tatlong daan. Basta 'yun, tatlong way para makarating sa aming mga delivery rider. So pagdating doon, uh, nagagalit kasi si customer o si sir, si ma'am. Bakit ganito na yung packaging natin? Bakit sira-sira na? Ma'am, siyempre kami mga rider, explain namin, ma'am, kung ano po nakuha namin sa hub, ganyan na po yan. Wala na po kami kinalaman about yan. So, sabihin nila, hindi iniingatan, dinadaan kasi basag na, sira na. So, yun, wala po kaming kasalanan. Kami po, maingat po kami, sinasalansan po namin, sinosorting po namin ng maayos yan, ng may pag-iingat. Kasi dyan po nakasalalay yung di-deliver namin, o yung sasahurin namin. Kasi isipin nyo, pag kinancel nyo, tapos di nyo binayaran, binuksan nyo, automatic po yun, abonohan po ng rider yun. Aabonohan po namin mga nag-delivery. So magkano lang po sinasahod namin? Ang minimum sinasahod po namin is 550. So kung yung parcel na i-cancel nyo, ay naghahalaga ng 300, yung matitira na lang po sa amin 250. So magagasolina pa kami, siyempre kakain kami, inom ng tubig, lalo ngayon mainit. So yun, sana naiintindihan nila customer na pag sira yung items o yung sira yung packaging, hindi na po namin kasalanan yun. So, sa ngayon yun muna, explain natin sa mga susunod na araw yung mga about naman sa processing and delivery sa mga kung paano namin siya kinukuha, paano namin siya sinusort, paano namin siya ni-deliver sa inyo ng maayos.
at nung hindi nang walang aberya. Kasi minsan may mga customer na bakit ngayon lang? Kanina pa yan ang nakalagay sa apps. Ang oras ng delivery sabi estimated time 2 p.m. Hindi nyo po alam kung anong oras dumadating ang parcel o anong oras binibigay. So yun, wag po tayong bumase sa nakalagay sa apps. Hindi po natin alam kung kung ano talaga ang kalagayan ng isang rider, lalo po ngayon mainit. So marami tayong mga kasama na nag-over fatigue, sobrang init, hinihimatay. So yun, sana maintindihan nyo mga dear customer. Hindi po namin kagustuhan na hindi mahatid ngayong araw. Yung mga parcel nyo minsan talaga wala na pong oras talaga. Pasensya na po kayo. So yun, yun lang. Maraming salamat. Kita-kits mga idol.